Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. And I'm back, okay, no? And for today's vlog, no, this is a special vlog. Hindi muna tayo magde-demo, hindi muna tayo magte-test fire. Ito yung continuation, no? Continuation to yung vlog na ginawa natin way back. Nakalimutan ko. Kailan ba natin ginawa yung vlog na to? Yung sa labas ginanap? Check mo nga. Check mo nga. Gusto kong malaman kung kailan kailan ginawa tong vlog na to, no? Okay, dali lang ha. Check lang ni Lucas, no? Okay, this is an update, no, nung vlog na ginawa natin way back. Kung maaalala ninyo yung airsoft serye na sinasabi ko, no. Ito ang title nito is Mighty Band. Okay mga airsoft, ito yung airsoft serye na ginawa natin way back. Inintroduction ko yung nangyari way back. Wala pa akong date, no, kung tinitignan pa ni Lucas. Okay? Then, kung matatandaan nyo, meron akong kwento na binasa. Hindi ko napapakita yung pangalan ng ka-airsoft, no? Ayan, no? Yan. Okay, meron akong actually, kaya ako binabasa to, it is because natutuwa ako kasi nag-effort, di ba? Nag-effort yung actually, hindi sa amin binili, ha? Okay, para lang sa inyong kaalaman, isa-summarize ko, no? Itong unit na to is a China brand unit, double bell. Ito yung unit na pinakamura, ito yung unit na pinakawalang quality, ito yung unit na pinakamahina. sorry. No, ito yung mga sinasabi kong nakasama sa mga budget meal unit na hinahanap at ibinibigay ng karamihan sa mga seller, sa mga first time buyer, 'di ba? Ganito. Lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong bagahanap ng pinakamurang unit. Huwag nyong babanatan na ano ba yung unit, ha? April 5. So anong date ngayon? May 6. May 6. After 1 month, no? After 1 month, ito na yung update, okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong maghahanap ng unit huwag kayong babanat na ano ba yung murang unit, ano yung budget meal na unit, no? Huwag kayong babanat ng ganun. Bakit? Kasi mapapahama kayo, no? Yung mga naghahanap ng ano yung pinakamurang unit, ganun yung mga tanong, ano yung cheapest brand na unit, ano yung pinaka budget meal na unit, yun yung kadalasan napapahamak, 'di ba? Kasi yung tanong niyo na yun, sasamantalahin kayo ng mga walang pakialam na seller para mabentahan kayo, 'di ba? Yun ang bagay na hindi niyo may experience o mararamdaman dito sa Bigman, no? Kasi unang-una, no, sige, yun na natin, no? Meron ako mga hindi i-disclose na pangalan. Meron ako mga hindi babanggitin pangalan. Yung pangalan ng buyer na nagsulat nito, okay, na may-ari nitong unit na to, at saka yung pangalan ng seller na binilhan niya dito, okay? Wala tayong intention manira. Ang gusto lang natin is magbigay ng babala, okay? Babala sa ating mga ka-airsoft na naghahanap ng budget meal, no? Tatandaan nyo palagi, mga ka-airsoft, yung payo ko, okay? Yung payo ko, makinig ka sa aking payo, you will thank me later, okay, no? Pero pag inignore mo, binaliwala mo yung payo ko, see you later. See you later. Bakit see you later? See you later kasi ako na lang ang pag-asa mo na mapagpagawaan ng unit mo. Okay? Dito sa Bigman, halos dito dumarating yung mga unit na hindi kayang gawin ng iba. Dito sa Bigman, dumarating yung mga unit na tinanggihan ng iba.
Okay? Dito sa Bigman, nagagawa namin yun. Okay? Sabi ko nga sa inyo, nasa Bigman, ang isa sa pinakamagagaling na gunsmith sa ating henerasyon ngayon, no? Kunin mo nga yung sniper doon. Yung sniper at saka yung merong suppressor. No? Kunin mo doon. Dalawang supplements. No? Nandito sa Bigman at ang isa sa mga pinaka sikat at pinakamagaling sa diskarte when it comes to gunsmithing. Kaya I'm pretty sure na pag hindi mo pinakinggan yung sinasabi kong advice na wag kang bibili ng budget meal, I will see you later. Kasi ako yung huling baraha, ako yung huling tao na tatakbuhan mo para pagpagawaan mo ng unit mo dahil tinanggihan na ng iba at hindi na ginawa ng iba. Okay, no? Hindi sa pagyayabang yan, pero proven and tested ang Bigman Hobby Shop sa mga ganung senaryo, sa mga ganung pagkakataon. Okay, no? Yan. Okay, tulad nito mga ka-airsoft, no? Hindi sa amin binili to, okay? Binili to somewhere sa seller in Cavite, no? So, tinanggihan na, nag-stay na ng 3 months dun sa seller, hindi magawa-gawa, pero pagdating sa amin, nagawa. Ano? Dito lang sa Bigman yan, ha? Baka sabihin nyo kasi bolero ko, bagay na hindi uso kay Bigman yung bola-bola no? Tandaan nyo, pag sinabi ni Bigman, yun ang totoo. Pag sinabi ni Bigman, yun ang matutupad. Pag sinabi ni Bigman, yun ang gagawin niya. Okay? Ito, 3 months na rin sa seller, na binilan, hindi nila magawa-gawa, pero nung dinala kay Bigman, after 3 weeks, ito na siya. Diba? Okay, yan na siya, ha? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Okay, ako ang magiging takbuhan ninyo. Hindi sa pagyayabang yan, proven and tested kami dyan, no? Okay, another one, ito, mula sa seller sa Makati, no, mula sa seller sa Makati, hindi nagawa, pero pagdating dito kay Bigman, nagawa, nayari, kumbaga, nagawa ng paraan, no? Buo na, nagawa na, okay? Ayan, nagawa, okay? Then isa pa, mula pa rin sa seller sa Makati na lifetime service warranty rin daw. Tandaan nyo, ha, dito sa Bigman nauna yung lifetime service warranty. Dito sa Bigman nauna yun, no? Mula sa seller sa Makati na may lifetime service warranty, pero may lifetime service warranty kuno, pero nung pinapa-repair niya, ni-repair, after ilang weeks, nasira ulit. Pero nung dinala rito sa Bigman, nagawa namin, no? Nagawa namin with a minimal charge lamang na hindi siya gumastos ng ganong kalaki, no? Pero dun sa seller sa Summer in Makati, dumudugo siya ng pera. 2 beses na lang siyang pinaglabas ng pera, no? Dito sa Bigman, nagawa. Yon, no? Kaya, tunay yung sinasabi ko na maniwala ka sa akin ngayon doon sa advice ko na huwag kang kukuha ng budget meal, na huwag kang kukuha ng ganitong brand, and you will thank me later. Pero pag hindi ka naniwala, you will suffer the consequences, no? I will laugh at you later, see you later, kasi sa akin mo rin papagawa yung unit mo, okay? Tapos itong unit na to is the budget meal China, no? The budget meal China, papakita ko muna sa inyo, nung una to, okay, ang istorya nitong unit na to is, nalaglag tong compensator. Nalaglag. Tapos, idinikit ng Mighty Band. Kaya ang title nitong airsoft serye na to is, The Mighty Band Issue. Mighty Band, no? Didikit ng Mighty Band, tapos siningil pa, no? Sinisingil pa pala siya ng, kumbaga, ng charges. No? Okay, itong unit na to,
kung makikita nyo, ang gwapo niya, di ba? Pero, itong unit na to, pag binili nyo to, later on, magsisisi kayo. Okay? Ito yung isa sa mga bagay na hindi sinasabi sa inyo ng mga seller. Hindi sa inyo sinasabi ng mga seller to kasi, hindi sila kikita sa inyo. Okay? Pero dito sa Big Man, actually, itong pagla-live ko na ganito, kakainisan ako ng ibang mga seller. Kakainisan ako ng mga seller na tatamaan, di ba? Itong pagbablog ko na ganito is kakainisan ako. Wala akong mapapala sa pagbablog na ganito. Okay? Pero ang pinaka mapapala ko lang rito is ma-spread ko sa inyo yung tunay sa mundo ng airsoft. Ma-spread natin yung awareness, no? Maging aware kayo regarding on what is correct and what is wrong on this hobby. Okay? Itong brand na to, pag to binili nyo, later on, madidismaya kayo. Tapatan tayo ha, diretsaan lang, no? Walang pang bobola. Madidismaya kayo, why? Number 1, the barrel. Kumakalog, ayan o. Pasok, lapit natin ha, para makita nyo ha. Ayan o. Makalog, di ba? Nakakadismaya yan, di ba? Nakakadismaya. Then, isa pang issue nito unit na to, ito, dahil nga ito, buong naaalis to. Ito mismo, itong compensator, lumuluwa. Naaalis, nababaklas. Dahil nga, ayan, di ba? Yan. Number 2 issue nitong unit na to is yung valve knocker hindi maabot yung output valve, no? Kaya itong unit na to sungaw, singaw, supot, sabi nga, no? Ang problema sa unit na to, dito sa brand na to, sa modelo na to, gumagastos kayo ng gas, gumagastos kayo ng BBs, nang hindi nyo nakukuha yung serbisyo na dapat nyong makuha sa kanya. Yan ang problema sa brand and sa model na to. Okay? This is a double bell China. Kung newbie ka, wag na wag kang kukuha nito. 'Di ba? Ako bilang isang seller, never akong nagbenta ng ganito sa mga ka-airsoft, especially kung newbie, kung baguhan. Bakit? Madadala ka lang. Okay? Not unless makulit ka talaga. Not unless ipipilit mo talaga, no? 90% of our ka-airsoft, bago namin iserve yung order, tinatawagan at personal kong kinakausap. Idinidiscuss ko sa kanya yung pros, idinidiscuss ko sa kanya yung cons ng bawat unit na napipili niya, na napipisil niya. Okay? Kaya, sa paraan na yon, nakakaiwas kami doon sa sakit ng ulo. No? Most of the unit na ginagawa dito sa Big Man is hindi sa amin binili. No? 80% of the unit here in Big Man Hobby Shop is sa iba binili, sa amin pinapagawa. Okay? Yun, katulad yun, yung mga nakita nyo, no? Yung mga kadarating lang ngayon, replay nyo na lang tong video na to, no? Replay nyo tong video na to, kasi para ano nyo, para makita nyo yung mga pinakita ko kanina na mga unit na hindi naman sa amin binili, pero sa amin pinapagawa, okay? Again, balik na lang tayo rito, hindi na ako lalayo, okay, no? Uulitin ko, pag itong unit na to, nabili nyo, this is the John Wick Pit Viper China. Okay? You only get what you have paid. Naghanap ka ng mura, after 1 week, mapapamura ka. Okay? Ayan, no? Yan, di ba? Kita nyo? Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami nagbebenta ng China dito sa Big Man. Okay? Kung talagang mapilit ka, gusto mo China, bumili ka na lang sa iba. Huwag na sa akin.
Ayaw mong pakinggan yung sinasabi ko na huwag kang bibili niyan, bumili ka na lang sa iba, kayo na lang ang magkasama ng loob. Tayo, lalapit ka rin sa akin bandang uli kasi ako ang magre-repair ng unit mo. Okay? Natatandaan mo, Lucas, yung taga-Bataan, yung Pit Viper din, na tinanggihan na nung seller sa Pampanga, 'di ba? Nagawa natin, 'di ba? Okay. Another issue rito. Ayan, okay, no? Okay, again, ito brand new to, ha. Sample unit ko to. Pangbasag ko. Pambasag ko, pangpakita ko sa mga kayars pa. Ayan, oh, ayan, oh. Makalog. Okay? Pakita ko sa inyo yung Sand Viper nito. Meron siyang Pit Viper, itong double bell na China. Meron din siyang Sand Viper. Oh. Ito, Pit Viper. Tingnan nyo. Ito, Sand Viper. Tingnan nyo. Parehas. Diba? Yan. Yan yung quality versus quantity na sinasabi. Di bali nang hindi kita mabentahan. Di bali nang hindi ako kumita sa'yo. Basta, sisiguraduhin ko, hindi sasama yung loob mo sa akin. Kasi, binentahan kita ng hindi quality na item. Papakita ko sa inyo kung ano yung hinahandle namin, kinikater namin. Okay? Asa na rito yung ano? Ipaglabas mo nga ako dyan ng ano. Dala, ito pala. Sorry. Okay. Papakita ko lang sa inyo, ha. Again. Bilang muna natin. Magulo na, Lucas, ang dami na. Okay. Papakita ko sa inyo, ito yung Sand Viper ng double bell China na hindi namin binebenta. Ito yun. Ito yung Pit Viper ng double bell China na hindi namin binebenta. Yan. Okay. Papakita ko sa inyo ngayon yung kinikater, yung binebenta, yung handle, yung hawak ng Bigman na ino-offer namin sa inyo. Okay? This is the John Wick Pit Viper ng Bigman. Ito, ha, ayan, pukpukin natin. Dun sa mga baril mo, meron tayong John Wick doon na EMG, kunin mo. Pukpukin natin. Hindi lumalabas. Hindi rin. Ito, pakita ko sa inyo. Lumalabas, ayan, Kita nyo, kalugin natin. Kalugin natin yung amin. Okay? Magsawa tayo magdamag. Hindi kakalug yan dahil naka-fix outer barrel. Papakita ko rin sa inyo yung John Wick Sand Viper na kinikater na handle namin. Hindi kumakalog. Hindi kumakalog. Hindi rin kumakalog. Papakita ko sa inyo yung John Wick Sand Viper na binebenta ng iba. Kalugin natin. Ayan, no? Papakita ko sa inyo yung isa sa mga unang version ng John Wick. This is the EMG John Wick. Kung mapapansin niyo, ang John Wick kasi merong 5.1 at saka merong 4.8. Ito, high-end version, John Wick 4.8. Okay? And this is the 5.1. Makikita ninyo, mas mahaba. Okay? John Wick 5.1, John Wick 4.8. Yan. Okay? Pakita ko sa inyo yung gamit ng anak ko, no? Yung gamit ni Lucas na John Wick. Okay? John Wick, Pit Viper, basta, ilak. Tingnan nyo. Naka-fix barrel din. Diba? Ayan, Naka-fix barrel din. Yan ang John Wick na ino-offer
at saka binebenta ni Big Man. Okay? O, Lucas, ito na. Ngayon, makinig kayo mga ka-airsoft, no? Papakita ko sa inyo yung size ng Sand Viper nung iba versus sa Sand Viper ni Big Man. Okay? Kita nyo? Sand Viper ni Big Man, Sand Viper ng iba. Okay? O. Quality, di ba? High quality, di ba? Okay. Oh, Sand Viper, Pit Viper ni Big Man. Okay, ayan. Ngayon, tuloy natin yung kwento. Maganda kasing kwento eh. Hello po, shoutout po to our 80 viewers for tonight. Mga ka-airsoft, mahalagang mapanood nyo to para matuto kayo, no? Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Malaking tulong po sa amin yan. Malaking tulong sa atin yan. Sa mga hindi pa nag-share, please share the live video para maraming makinabang ng vlog na to, no? Okay. Ngayon, ito yung kwento ng ating ka-airsoft, no? Makinig muna kayo, no? Huwag munang magulo, okay, no? Pakita ko lang sa inyo, ha. Ayan, baka sabihin nyo, scripted eh. Dito sa Big Man, walang time, walang oras para sa lokohan, walang oras para sa scripted. Doon lang tayo sa diretso, okay, no? Magandang araw po, Boss Big Man. Sulat sa akin to, nung ating ka-airsoft, nung April 6, okay? Salamat po talaga sa pagtanggap ng aking concern. As per Convo kahapon, I purchase, binili niya itong unit nung February 28. Tinest sa warehouse, 3 magazine. Via online to. Tinest niya raw sa warehouse kung saan siya nagtatrabaho. 3 magazine daw ang pinang-test niya, okay? 3 magazine. Tinesting niya sa warehouse nung dumating, 3 magazine. Pagdating ng March 1, nilaro ko ulit sa warehouse. 1 mag lang, tapos inuwi ko na. So, total, all in all, naka 4 magazine siya. Diba? Naka 4 magazine siya, nilaro niya yung unit. Okay. Okay daw, pumuputok. Okay ha? Nilaro ko ulit, warehouse. 1 mag lang po. Inuwi ko na. After 1 mag lang po, inuwi ko na. Okay? March 2, inintroduce sa mga bata kung paano i-operate nilaro ng sagad na may pahinga naman. Okay, kumbaga, nilaro ng anak niya, time to time, pumuputok pero nagpapahinga rin, di ba? Pero ayun, bumigay ang compensator. Okay. Bumigay ang compensator, ibig sabihin daw, lumuwa to. Ito yung compensator eh. Nalaglag. Okay, yan ha. Nilapit ko ang issue sa seller. Binalik ng kasama ko sa shop March 4. Okay. Binalik daw. Dinala doon sa binilhan noong March 4. Tandaan nyo ha, binili February 28. So, ginamit niya, I will assume, dumating ng February 28, ginamit niya ng 29. Hindi, sorry. Wala palang 28. 29 ang February. No. Ito. Sige, ipagpalagay na natin, 28. May 29 ba yung February ngayon? Pa-check nga kung may 29 yung February. Then, 1, 2, okay, 3, 4. Okay, 4, binalik ng kasama ko sa shop. Ibig sabihin, hindi siya yung nakapagbalik. Hindi siya yung nagbalik. Yung kasama na niya, okay? Sinisingil ako sa repair. Sinisingil daw siya sa repair. Merong, yung February, may 29? Nitong nakaraang February, patingin nga ako. Okay, may February 29. Sige. 29, 1, 2, 3. 4 days, ha? 4 days. 4 days, ha? Biruin nyo, ha? Sinisingil ako sa repair, considering 4 days. Sabi ko, di kayo dapat ganyan, sabi raw niya. 1 week nga lang warranty ninyo. Binigyan daw siya ng warranty. 1 week. 1 week warranty. Kahit ilan. Basta sa amin, lifetime. Okay?
Binigyan siya ng 1 week warranty. Nasira agad sa pang-4 na araw. Yun ang sabi ha. Okay. Tapos, sisingilin nyo ako. Okay. 1 week warranty. Nasira sa pang-4 na araw. Tapos, sinisingil siya. Okay, no? Dapat nga yan under warranty. Okay. Medyo ikakat ko lang to. No? In fairness, doon sa seller, actually, ganito yan, bossing, no? Actually, wala talagang warranty ang baril, eh. Siguro consideration meron, no? Pero sa warranty, wala naman talaga, no? Wala kang warranty na makukuha sa baril. It is because hindi yan tulad ng electric fan na nakalapag lang na on and off mo lang. Hindi, no? Ang baril kasi, syempre, due to explosion, kumbaga torture, eh, di ba? Ang baril, hindi kayang i-predict talaga, eh, kung ano yung pwedeng masira, no? Pero, yun, binigyan ka ng 1 week warranty, which is good, no? Ang side lang na nakikita ko rito, so, may 1 week warranty, bakit ka sisingilin doon sa repair? Kung binigyan kang 1 week warranty, di ba? Kasi kung repair lang, ni-repair lang, eh. Wala namang pinalitang pyesa, dapat walang charge, di ba? Repair lang, eh, kaya nga may warranty. Parang kami, dinala mo sa amin yung unit ni repair ng gunsmith. Ako magbabayad dun sa gunsmith ng 700. Babayaran ko yung gunsmith ng 700. Ngayon, ako rin na magbabayad. Siyempre, nabuksan na. I-tuning na rin namin, ipa-fine tuning, iti-trigger job. Lahat ng gagawin doon, gagawin na namin. Ako magsha-shoulder nun, di ba? Not unless may papalitan na parts. Kung minor parts, libre lang. Kung major parts, pag-uusapan natin yon. Hindi namin gagalawin yung unit hanggat hindi natin hindi mo na oo-ohan na gawin, 'di ba? Ganun, no? Okay. Tuloy ko ha. Dapat ngayon under warranty. Palit brand new kasi defective. Ito. Medyo hihindihan ko naman yung palit brand new, no? There's no such thing as replacement, no? Pagdating sa barrel. In fairness dun sa seller, hindi niya talaga papalitan yon, bossing, no? Medyo hihindihan ko yon. Kahit ako, depende sa senaryo, sa akin kasi, nagpapalit ako talaga. Pero magdadaan sa investigation talaga yung unit, no? Kung misuse, talagang hindi, maglaban tayo sa barangay, magkasuhan tayo, pero hindi ko papalitan yan. Okay? Lalo na kung misuse, ha. Pero sa pagkakataon na to, hindi rin naman natin masisi yung buyer, hindi rin naman natin masisi yung seller, 'di ba? Kasi baka lumuwag, hindi napansin ng buyer. Kasi nga ganito, low quality. Low quality, expected mo na may pwedeng lumuwang, pwedeng maalis, pwedeng mabali, pwedeng mabasag. Dahil nga low quality. Ang pagkakamali lang, kung dito kayo sa Big Man lumapit, sa una pa lang, sasabihin na namin sa inyo na low quality to, na China to, na malambot lang to, na actually hindi nga pwedeng ipang-display to, eh. No? Kasi kung ipang-display mo, huwag ka magdi-display ng walang kakwenta-kwenta. Huwag ka magdi-display ng mumurahin. Kasi hindi ka kakabiliban. Pag magdi-display ka ng something na wow. Mapapawaw yung mga makakakita. Diba? Ganito. Kung i-display mo yung mga Miss Universe ng Pilipinas, lahat yan magaganda. Lahat yan sexy. Hindi ka magdi-display ng Miss Universe na pangit. Diba? Yan. Ayan. Hindi mo rin pwede pan-display to kasi minsan sisirain niya yung sarili niya. No? Dahil sa pagkaka-display niya, lumulutong yung mga item niya. Lumulutong yung nozzle, yung o-ring, yung mga hop-up rubber, lumulutong kasi nga low quality. Okay? Hindi siya pwede pan-display. Tapos yun nga sabi ko, in fairness sa seller, hindi niya papalitan ng brand new kasi defective, walang ganon. Nag-thumbs up si seller, sabi. Nag-thumbs up si seller. March 8, gabi, okay na daw. O yun, March 8, ibig sabihin, from Paranaque, pinalala move, papunta ulit sa warehouse. Dahil sabi raw ni seller, okay na. Ayun, sa awa ng Diyos, naka-mighty band ang barrel at compensator. Ang barrel,
sa compensator. Highs. Meron pa siyang highs. maraming salamat po ulit, Boss Big Man. More power and God bless po. Respectfully yours. Toot! Munti kong mabanggit, no? Okay mga ka-airsoft, no? Update lang to, ha? So, yun nga, yung unit niya, may 90 band, yung unit niya, sumablay talaga. Talagang sablay. Okay? So, this is the brand new unit, and now, this is his unit. Okay? Let's start by releasing the magazine. Okay. Ito yung unit niya. Ito nga ba? Okay, ito nga. Kasi parang gumanda eh. Parang ano eh. Okay, ito yung unit niya, no? Again, sabi ko nga sa inyo, yung unit na brand new na ganito, na China Devil, sagad natin labas, pasok natin. Okay. Ito na ngayon yung unit niya. Kasa natin. Ilak natin. Okay? Pasok natin. Labas natin. Pasok natin. Labas natin. Pasok natin. Labas natin. Ayaw nang gumalaw. Yung unit niya, ayan ang fix out, tandaan nyo mga ka-airsoft ang pag-check ng unit na naka-fix outer barrel, ipatong mo itong daliri mo dito. Hindi mo hahawakan ng ganon. Ipatong mo rito, i-push forward mo, push backward. Wala. Kalugin natin. Wala. Push forward natin. Push backward. Wala. Okay? Ito. Push forward natin. Push backward. Yeah. Okay. Itong unit na niya is China. Itong unit na pang dinedemo ko sa inyo is China Double Bell. Itong unit ng ating ka-airsoft na namroblema, dinikitan na Mighty Band, is China Double Bell din. Okay? Pero, ginawa natin ng paraan, inayos natin sa abot ng ating makakayanan, not as tough as tulad tulad ng mga Taiwan, hindi kasi tibay na tulad ng mga Taiwan, pero ginawa natin yung makakayanan natin para maiayos siya, para kahit papano mag-enjoy, magamit ng maayos. Okay? Mamaya ipuputok natin ito. Ipapakita ko sa inyo yung difference nung na-tune up, yung difference nung na-trigger job versus sa hindi. Okay? But before that, check muna natin. Baka mayroong mga comment dito. Okay, no? Alan Villaris, shout out boss, good evening. Okay? Pa-shout out, sabi ni Abu Bakar, attend Villanueva. Okay? Yan ang tama, boss Biman. Hindi lang basta nakabenta ang seller. Ang goal mo sa sellers magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Yes, yan po ang goal natin dito sa Big Man. Nice one, boss, sabi ni Lineg. Okay? Sheridan, boss, good evening, sir, sabi ni Romel. Mapalad. Malapad, okay, no? Okay din, February 29. Ganyan dapat ang seller, malasakit sa customer, mahusay ka, boss Big Man. Delgado Juby. Delgado Juby. Boss, ang location mo, matagal kong follower, gusto kong bumili ng unit. Dito ako, sir, sa Bulacan. Ngayon, kung taga South ka, North ka, or Rizal area, message ka lang, magpabook ka, ako mismo pupunta sa'yo, dala kong unit 50 piraso, dyan ka pumili on the spot, okay? Pag na-checkpoint po ba yan, boss Big Man, Julie Chavez? Yes, huliin ka pag nag-checkpoint ka, kung hawak-hawak mo, kung nakasukbit sa'yo. Pero kung naka-gun bag, safe ka, walang problema, okay? Pag nahuli ka, wala namang kaso, pero subject for confiscation, okay? Okay. Ito yung unit ng ating ka-airsoft, no? Papakita ko sa inyo kung gaano ka-solid pumutok. Lalagyan natin siya ng 12 kg. Okay. Lagyan na lang natin 2 seconds. Yung magazine nitong isa. Okay. Sige. Pakinggan nyo yung putok nito. Yung sinasabi kong sungaw. Yung sinasabi kong supot. Makikita nyo naman sa putok. Ayan,
Di ba? Oh. Ito, pakinggan din nyo yung putok nito ngayon na talagang na-improve natin. Di ba? Magkaiba. In terms of recoil, in terms of lakas, nagbago talaga, no? Kaya lang talagang limit your expectations. Hindi kasi siya tulad ng mga Taiwan unit na talagang puputok ng malakas, sisipa ng malakas, gagana ng matindi, no? Meron ba tayong ano dyan? Ito. Pakita natin itong Taiwan. No? Puro tayo John Wick ngayon dito sa ibabaw. Okay. This is the Combat Master. Oh. Kita nyo naka fixed outer barrel na solid brass. Then akin to. Okay. Firing. Kita nyo? Taiwan kasi to. Di ba? Tapos naka-tuning pa. Tingnan nyo yung kanya. Ha? Oh. Ay, look. Alika. Iharap natin. Ipakita natin. Ipapaputok ko to. Paputokin mo rin to. I-ano mo ha. Baba mo yung slide stopper ha. Okay. Para lang makita nila yung difference. Okay. Dito lapit tayo. Lapit. Ganyan. Yan. Yan. Okay. Ikaw muna. O, tama na. Isa lang. Ako. Ikaw. Ang lata nito, no? Sige, ikaw! Ganyan mo naman. Para makita nila. Okay. Sige. Sige. Wala na. Diba? Yan, mga ka-airsoft, no? Sabi ko nga, actually, bago ko ginawa to, kinausap ko yung buyer. Kung talaga bang gusto niyang i-repair natin, di ba? Kasi kung akong tatanungin mo, hindi ko na i-repair to. Pero if you will insist na sige i-repair mo and I'll go for the repair, no? Pero kung akong tatanungin, hindi ko gugustuhin i-repair to. Not worth it, no? Sa totoo lang. Pero ganun pa man, kinonvert natin ng fixed outer barrel sa abot ng ating makakayanan. Tapos, ayan, ano yung gagawin ko? Inayos natin yung nozzle, no? And then inayos yung compensator, lahat ng defect na nakikita natin sa kanya. Pero again, sabi ko nga, sa totoo lang, not worth it tong unit na to. Hindi sulit, no? Pero still, gusto ng ating ka-airsoft na repair natin. Ang lata, oh. Kahit ano gawin natin. Diba? Yan, no? Pero still, dahil nga gusto ng ating mga ka-airsoft, pero dapat syempre, ibigay natin yung gusto ng ating ka-airsoft, no? So, ayan. Ayan. So, ayan yung unit niya. Okay na. So, I hope na masaya na yung ating ka-airsoft, no? Ang tagal gawin dyan, boss. Latak yung tunog ng D-Bell compare sa EMG. Yun. Talaga naman. Malata, mas support, ano ba to? Kung ganito mga ka-airsoft, no? Masarap gumastos ng ano eh. Masarap gumastos ng internet. Hindi na ako lalayo Minsan kasi compare ko motor, kotse. To, masarap magbayad ng wifi. Kung yung binabayaran mong wifi ay mabilis. 'Di ba? Kung yung binabayaran mong wifi hindi ka lag. Handa kang bumayad ng wifi 1,500 every month, 2,500 every month, 3,500 every month. Basta yung nakukuha mong serbisyo sa PLDT, sa Globe, sa Convert, sa Sky Cable ay mabilis. Pero maiinis kang bumayad ng internet kung hindi mo mapakinabangan ng maayos
during Zoom meeting ng mga anak mo, during nanonood ka ng YouTube, during nanonood ka ng Netflix, hindi mo mapakinabangan yung bilis na gusto mo, hindi mo masulit yung binabayaran mong monthly bill, nakakainis, di ba? Ganun din to. Sa totoo lang, no? Kung alam nyo lang, halos 2 weeks binabalik-balikan to ng Godsmith ko. Kung alam nyo lang. No? Pero ayun, kahit paano naman nagawa, update lang naman to, no? Hindi ko na papangalanan si sir, hindi ko na rin papangalanan yung seller. Hindi kasi natin intention dito mamahiya or mag-ano, no? Lahat naman tayo nagkakamali, no? Pero yun lang, kasi hindi rin naman sa atin iba yung seller. Sa totoo lang, no? Hindi rin iba sa akin yung seller. Kakilala ko rin. Ayaw kong palakin, ayaw kong pahabain. May kakayanan ako para gawin yung unit. Di ba? Gawin na lang natin, di ba? Yun lang sa akin, no? Hindi tayo nandito sa industriya na to para magsiraan, eh. Ang gusto ko maging solid, no? So, ayan. So, ito yung sa may-ari nito, okay na. Yung sniper rifle na tinanggihan sa Makati, okay na rin, no? Okay na, nagawa na yung BSR, no? Na double bell din, ha? Okay na, nagawa na rin. Yung rifle na CQB na tinanggihan din sa Makati, okay na rin po, nagawa na. Kaya pwede, sa Cavite, no? Sorry. Sa Cavite, okay na, no? Nagawa na. Yun lang, bali, again and again, no? Especially sa mga newbie. Paniwalaan nyo yung sinasabi ko ngayon. And you will thank me later. Ang pera mo, 3,000, ang pera mo, 4,000, ang pera mo, 5,000, itabi mo na lang. Huwag kang bibili ng airsoft. Pucha. Huwag kang bibili ng second hand, huwag kang bibili ng China, huwag mong pagtiyagan. Pakiusap lang. Kasi bakit? Later on, mararamdaman mo, sayang ang pera. Later on, isusumpa mo, bakit bumili pa ako ng airsoft? Sana tinabi ko na lang yung pera. Sana inaya ko na lang yung anak ko, kumain na lang kaming Jollibee. Sana nag-mall na lang kami, binilang ko yung misis ko ng... Di ba? Ganon. Believe me now and you will thank me later. Pero ignore me, I will see you later. That's 100% sure. Dahil wala kang ibang mapagpapagawa ng unit mo. Ako lang. Okay? Dito lang sa Big Man, no? As I've said a while ago, nasa atin ang isa sa pinakamatinding gunsmith sa Pilipinas, no? Nasa Big Man ang isa sa refer by a friend din, no? Na pinakamahusay na gunsmith, madiscarding gunsmith, maraming alam na DIY, maraming alam na technique, no? Which is good dahil mas kung dati maganda yung service binibigay natin, mas napaganda natin ngayon, 'di ba? Yung dati lifetime service warranty lang tayo, ginagaya tayo ng iba pero hindi nila mapangatawanan kasi lugi talaga eh. Lugi. Pero ngayon, dahil nga ginagaya tayo, lifetime service warranty, gusto natin syempre maging iba sa kanila, kaya tayo lifetime warranty, no? Patuloy akong mamimili ng mga unit na nag-quit, patuloy akong mamimili ng mga parts para maibigay ng libre kung minor lang. Syempre kung major parts, let's talk, no? Syempre, hanggat kayang maibigay sa pinakamababang presyo, bibigay namin, no? Dito lang yan sa Big Man, sa totoo lang. Kahit nga yung gunsmith ko, nagugulat doon sa lifetime warranty. Kaya nga, i-discount niya ako minsan. Hindi. Kasi no? Hindi ko rin naman, ganito kaya kasi yan, guys, no? Tatapatin ko na kayo, no? Syempre, yung gunsmith natin naghahanap buhay. Hindi naman siya nagtatrabaho for charity, di ba? Syempre, ako, it is my role, it is my responsibility na
tanggapin, especially yung mga unit na binili sa amin. Okay? Yung mga unit na binili sa amin, talaga naman, wala silang babayaran. Actually, libre pa yung trigger job, fine tuning, every 3 months, dalhin mo rito, general maintenance, 'di ba? Degrease, then lalapatan natin ng bagong grease, ng bagong lubrication, 'di ba? Libre yan dito. Dalhin nyo lang, no? Kaya lang basta learn how to wait, ha? Wag naman yung mabilisan kasi syempre hindi lang naman kayo yung inaasikaso namin, 'di ba? Sana maiintindihan nyo, ha? Okay, tapos yun nga, as I was saying, paniwalaan nyo lang yung sinasabi ko. Ang pera mo 5,000, tabi mo na lang. Tabi mo na lang, no? Ang hirap kasi pag yung newbie na biktima ng mga unit na masakit sa ulo, pucha, yung newbie na yan, magkikwit yan. Ipapamalita pa niya dun sa mga kakilala niya, sa pinsan niya, sa bayaw niya, na pucha, walang kwenta mag-airsoft, bumili ako niyan, sirain pala yan. O, di ba? Alam mo naman ang Pinoy. Sinabi mo lang dito, 1, pagdating dito, 2 na. Ikikwento nito, 3 na. Di ba? Yan ang ugali ng Pinoy. O. Sabihin ng isa, madaling masira yung airsoft. O. Pag doon sa isa, ang dali raw masira ng airsoft, dispalinghado. O, pagdating doon sa pangatlo, ang bilis masira ng airsoft, dispalinghado na, nung pinutok, nawarak ng gusto, sumabog. O, ganun. O, pag pang-apat, dispalinghado, ang bilis mawarak, sumabog, nasugat yung bumili, nasabugan sa muka. O, ganun na. Hanggang ganun, lumawak ng lumawak, nasira yung community ng airsoft dahil sa isang unit na walang kwenta. No? Kaya huwag kayong magagalit sa amin kung diretsahan kayong sinasabi, guys, no, ganito, no? Ako si Big Man, ang role ko is to live, to demo, no? To present to you the unit, no? Merong 4 na tao na responsible sa pag-manage ng page, okay? My wife and si Shane managing the page. Merong 2 tao na nagre-reply sa mga inquiry. I have 10 different pages and I have a YouTube channel. Lahat yon nire-replyan, lahat yon kinokomentan sa abot ng makakayanan ng 2 staff namin. Okay? Na taga-reply. Okay? Si Shane, taga-post. Mrs. ko, taga-post. Ako, ang pinaka-role ko is to present to you, to demo, diba? To explain everything. Yun ang pinaka-role ko. Okay? Ngayon, kabilin-bilinan ko rito sa mga taga-reply namin, kung yung i-preliminary assessment nyo, yung isang buyer, kung dami account, naghahanap ng budget meal, wag nyo na lang pansinin. Kung hindi naman dami account, naghahanap ng budget meal, i-offer nyo yung pinakamura natin. Kung naghahanap pa rin ng mura, sabihin nyo, hanap na lang muna kayo sa iba kasi wala kaming available nung lowest of the lowest of the lowest of the lowest of the poorest. No? Yun ang pinakabilin ko sa kanila. Sabihin ng diretso doon sa customer, hanap na lang muna sa iba kasi wala kami nung mga pinaka walang kwentang unit. Bakit? Tanong, bakit? Big Man, bakit? Gusto ko yun eh. Bakit ayaw mo akong bentahan? Okay. Bakit? It is because lifetime warranty ang Big Man Hobby Shop. Okay? Pag kinater ko, pag binenta ko yung mga walang kwentang unit, just imagine, masira to ng 2 ng 3 beses, ang bayad ko sa gunsmith, 500, 600, 700. Masira to ng 1, 2, 3 beses, magkano na yon? Sabi mo ng 2,000 pesos na lang. Magkano lang ang value nito? Tapos pagpapag-gunsmith ko, 2,000, paano pa yung nasirang pyesa? Lifetime warranty ako. Di yan, sakit na sa ulo. Di ba? Kaya hindi ako pwede mag-cater ng mga walang kwentang unit na tulad na ganito. Okay?
sorry dun sa mga merong unit na ganito, I don't mean, wala akong intention na madismaya kayo doon sa nabili nyo or maramdaman nyo na sinisiraan ko lang. Reality to. Itong sinasabi ko, ito yung realidad. Nakita nyo naman, ikinompare ko yung quality ng mga magagandang quality ng EMG Taiwan, ng Jug Precision versus this one. Diba? Yan. Nasa sa inyo na lang, kung paniniwalaan nyo, good. You will thank me later. Kung hindi nyo ako paniniwalaan, see you later. Haha. Tatawanan ko kayo later. Okay, no? Diretsa lang yan. Diretsa lang yan. Stay safe, Madam Shane and Madam Sally. Sabi ni Alan Villaris. Thank you. Boss, pwede ba upgrade yung high kappa? Depende sa high kappa mo. Depende kung anong upgrade. Pero kung tinatanong mo, yes. Pero kung ang high kappa mo is D-Bell na naman, tabi mo na lang. Hayaan mo na yan, no? Okay. Good evening, big man, no? Amen. June Ebora Pacheco, okay? Okay. Boss, sana ma-notified. Okay, ano yun? Marami po gusto bumili ng airsoft dito sa Palawan. Wala kasing store dito po. O, anong gagawin natin, boss? Hindi ako pwede dyan mag-COD, no? Hindi ako pwedeng bumisita dyan, no? Aris J, hindi ko nilalako yung item ko, okay? Kung gusto nilang bumili, pwede silang magpa-ship. Check nila yung page namin kung legit ba si Big Man. Ngayon, kung mararamdaman nyo na hindi legit si Big Man, wala nang ibang legit na seller. Okay? Kung mararamdaman nyo, scammer si Big Man, wala nang scammer, wala nang seller na matino. Lahat scammer na. Ibig ko lang sabihin, assess nyo muna yung page, no? Pero kung nag-expect ka ng COD dyan sa Palawan, pasensya na, hindi ako bibisita dyan. Unang-una, talo sa biyahe, no? Magkanong plane, punta pabalik, tapos dadali ko yung unit, hindi naman pwede. Ano? Hindi pwede yan. Not unless ang bibili dyan, nasa 50, nasa 100 tao, pwede akong pumunta dyan. Special, no? Pero kung ang bibili is 5, 2, 10, never. Just imagine, boss, ilang araw papunta, ilang araw pabalik. Kasi hindi ako pwede mag-aeroplano eh. Kung aeroplano, 45 minutes. Ang problema, kumpiskado lahat ng dala kong airsoft. Okay? Pero kung magbabarko ko, ilang araw yon, 'di ba? Parang 1.5 days, no? Papunta pabalik, ang daming masasagasan sa sked natin. I hope you understand. Kahit ilang dami pa yan, maliban na lang kung 50 yan or 100 pirasong unit ang bibilin, go ako dyan. Pero kung 5, 10, 2, pasensya na po, shipping lang po tayo. Okay? Okay. Boss Araneta Avenue in front of Aviva Bookstore. Ano yan? Sana mag-PM to. Wag ka... Ito, Delgado Juby. Alam mo ba? Ito, Sir Delgado Juby, ha? Alam mo ba na yung ginagawa mo, delikado yan? Ah? Delikado yan in a sense na pupuntiryahin ka ng mga scammer. Ngayon, mag-PPM sa'yo. Ngayon, ang buong akalain mo kami yan. Di ba? If you are really interested, sir, mag-PM ka. No? Be professional. Okay? Nagsasabi ka ng address mo. Nagsasabi ka ng mga info mo. Huwag ganyan. Huwag sa page, no? Mag-PM ka, no? Ay, nako. Hindi nag-iisip yung iba natin ka-airsoft. Yung mga ENC po, China. Yes, ENC yung mga pistol, ay mga China pistol, no? Yung mga China rifle, yes, merong okay na ENC, merong sablay na ENC, no? Yung mga high-end ENC, okay na okay yon. Mga mil-spec, mga, basta, no? Mga high-end na ENC, okay na okay. Pero, meron mga ENC na sablay, ang papangit ng internals, ang pangit ng loob, ang lambot, no? Not all ENC. Parang, ano, ganun din naman sa WE, may pangit na pistol na WE, merong magandang pistol na WE, no? Okay. Ang Wii talaga naman Taiwan yan. Tulad nga ng sabi ko, merong mga pangit, merong mga okay. Ako, para sa akin, ha,
para lang sa akin, may opinion ha. WE, the best ang Glock. Kung gusto kong mag-Glock, magda-WE na lang ako. No? I'm not a fan of Glock, alam niyo yan. I'm not a fan of Glock 18. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung ang choices is between 17 and 18, I will go for the 17. Because walang rapid fire. I'm not a fan of a rapid fire. Okay, no? Ngayon, WE, kung sa Glock at Glock rin lang ang basihan, I'll go for WE. Talaga naman. Never akong ipapahiyan yan. Never kang bibitinin yan, no? Kung Glock. Okay, no? Hindi ko ganong type yung Glock ng iba. It is because mas mahal ang grade parts. I will not mention brand name, ha? Ayun, alam nyo naman siguro yung sinasabi ko, no? Okay, mahal ang parts, then yung availability ng mga nagwe-wear and tear na parts like o-ring, valve, nozzle, minsan mahirap di ba? Ayun. Kaya I'll go for the WE kung Glock rin lang ang usapan. Masira man, may pyesa. Okay? Okay, with Dragon 7.1 the best. Sino nagsabi sa'yo 7.1 the best? baka yan kasi ang nabili mo. The best, no? Pero hindi the best yan. Actually, kaya ka nga nagbaril para ma-replica mo yung tunay. Ba't ka kukuha ng ganyang kahaba? Meron ba yan sa tunay? Yan unit na yan, for fun lang. No? Pero hindi the best yan. Baka yan lang kasi ang nabili mo. Yan lang ang na-present sa'yo nung seller mo. Yan lang, diyan ka nabudol nung seller mo. Pero hindi the best yan. Ang layo niyan doon sa sukatan ng the best. Ano ka ba? Kasi parang sabi nyo kanina, kada 3 months maintenance. Ano yun? Sa tanong ko lang, halimbawa bumili ako, paano siya ipapadala for maintenance? Bakit tagasang ka ba, Sir Raymond? No? Kung madadaan ka sa amin dito, di maintenance natin. Pero kung hindi, kaya ka nga may silicone oil Siyempre, kung malayo ka, instead na ipadala mo rito sa amin, ikaw na mag-maintain. Pwede ka naman magpaturo via video, di ba? Sabihin mo lang, Big Man, paano ba yung sinasabi mo? Maintenance, cleaning, degreasing. Yun nga lang, ang the sad part, hindi siya ma-tuning, di ba? Kasi syempre, nawawala rin sa tono yan. Yung calibration ng trigger, lightening trigger, yung mga sear adjustment, nawawala rin yan. So, kailangan na i-maintain yan every 3 months. Ganon. At least, kung addict mode ka, no? Pero kung malayo ka, yun lang ang downside, no? Kaya kailangan find a way na madala mo sa amin kasi mahirap mag-adjust, mahirap ituro via online yung mga adjustment, yung mga tuning. Pero kung maintenance, linis sa loob, degrease, then another set of grease, maglalapat tayo ng panabagong lubrication, madali yon. Pero yun nga, yun ang downside ng mga taga-malalayo. Yung maintenance, yung adjust, kailangan ipaship nyo sa amin, no? Kasi hindi natin yung alam nyo yung pagga-gunsmith, ito yung iba kasi feeling nila na kapag bukas lang sila ng unit, gunsmith na sila. Hindi. Yung pagga-gunsmith, hindi mo kayang matutunan overnight. Yung pagga-gunsmith, hindi mo kayang matutunan in a week, in a month, in a years, hindi. Yung mahusay na gunsmith, experience ang ginagamit. So, you need to have a lot of experience. You need to have a lot of unit na masisira para maging isang matinong, magaling kang gunsmith. Kailangan, tandaan mo to para masabi mong maganda to, kailangan nakita mo yung pangit. Okay? Para masabing magaling kang gunsmith, nagagawa mo lahat, kailangan dumating ka sa puntong nakasira ka muna ng unit. Kasi, pag nakasira ka ng unit, pag may unit na naibasura mo, pag may unit na sumablay ka, yun ang magsisilbing aral sa'yo para maging magaling ka. Para the next time, oops, sumobra ako ng grind dito, patay, tapon na to. Para the next time, magiging maingat ka. Okay? Ang lawak, no? Kung palyadong utak mo, hindi mo kayang intindihin yun.
Diba? Hindi mo kayang intindihin na para masabi mong maganda to, kailangan nakita mo yung pangit. Diba? Paano mo masasabing maganda to kung hindi mo alam kung ano itsura ng pangit? That's reality. Okay? Gusto pag-ipunan, GP 1799. The best yan, Alan Villaris, no? Bawal sa mga port ang ganyan. Tama. Ay, port? Hindi yata. Kung barko, pwede. Siyempre, hindi mo naman i-hand carry, hindi mo naman nasa cargo, yun. Kung barko, pwede. Kasi I have a lot of seaman na client na ipapasok nila, walang problema. Pero I have a lot of seaman din na or OFW na nagpe-plane na kukumpiska. Even though we have presented a receipt, basta gusto kang pagtripan ng airport police, wala kang magagawa. I-delay ka nila. Okay, no? Okay. Luwas dagat. Pwede naman pagtawid dagat, boss. Lakas FPS, boss, big man. Let Lowet. Tandaan mo to, Let Lowet, no? Hindi FPS ang basihan para masabi mo na yung isang airsoft maganda. Tandaan mo yan, ha? Ang FPS, isa lang pang sukat yan. Pero, hindi basihan ang FPS para masabi mo na ang airsoft maganda. Ang goal natin, pag hawak mo yung baril at pumuputok ka, ma-hit mo yung target mo. 1:1. Okay? 10:10. Ibig sabihin, 5 BBs, 5 target. Yun ang goal mo. Okay? Hindi basihan ang FPS. Ang FPS tapon. Natotoo lang. Hindi kami believe. Dito, dahil malalawak yung utak ng mga player dito, hindi basihan ang FPS para masabi mong maganda yung isang unit. Okay, yan. Ganun yan, ha? Yan. Sana naintindihan mo. Sana wag kang parang ma-offend doon sa sinabi ko. Totoo lang yun. Hindi basihan ang FPS para masabi mong magandang isang unit. Di sana, lahat ng rifle, nilagay na natin sa 700 FPS. Lahat ng, di sana, kung FPS rin lang ang basihan, hindi na nausong airsoft. Hala? Hindi na sana nauso airsoft. Kung FPS lang ang basihan, sana lahat tayo nag-airgun na, nagbarilan na tayo. Butas ang katawan mo, butas dito. Yun ba ang basihan? Hindi. No, hindi ganon. Bakit sa Japan? 350, 340, 360 FPS lang. Pero enjoy sila. Pero ang mahal ng unit ng Japan. Hindi FPS ang basihan, brother. No? Ang airsoft, ginawa to replicate yung tunay. Ang airsoft, ginawa as a sports. Yung airsoft, ginawa para magkaroon ka ng bonding moments with your friends. Okay? 380 FPS, 400 FPS, 420 FPS, good enough. Bakit gusto mong malakas yun sa'yo? Hindi ka magkaka-friends. Diba? Nasa game site ka. Lalaro tayo, pak, 340 FPS, 350, okay na yun. Oh, na-hit mo siya, pak, 340 FPS, okay na yun. Saya yun, di ba? Pag maghihiwa-hiwalay kayo, tapos na yung game, brother, nice game, pak. Di ba? Chill-chill lang. Ang sarap. Paano kung lahat kayo malalakas? Sa tingin mo ba, bago kayo maghiwalay sa game site, kung namamaga yung balat nung kalaban mo, nung isang tao, magiging masaya kayo? Sasabihin mo ba, brother, next game ha? Next Sunday, dayo ka ulit. Sasabihin mo ba ganon? Hindi. Baka sasabihin sa'yo, putang ina mo, umalis ka rito, huwag ka na maglalaro rito. Diba? Realidad dyan. Realidad dyan. Hindi FPS ang basihan para masabi mong maganda ang isang airsoft. Okay? Okay, boss, big time. Hindi ako boss big time, no?
Paayos lang sir, baka ma-block ka niya, no? Medyo hindi maganda yung banat mo. No? Wala naman tumawag na big time eh. Ang layo ng big man sa big time. No? Wag mong tatawagin si Jollibee Ronald McDonald. Maiinis sa'yo si Jollibee. Wag mong tatawagin si Burger King na Pizza Hut. Maiinis sa'yo si Burger King. No? Tawagin mo yung tao sa tamang pangalan. Hindi naman tayo mga bata na rito, boss eh. Diba? Nakikita mo lahat nagsasabi big man, pero tapos bigla akong magsasabing big time. Medyo hindi maganda, boss. Hindi naman kita ka-close, hindi tayo magkabiruan, no? Yung tama lang po tayo. Okay? Parang kill ng Mickey Mouse, sir. Pang kill ng Mickey Mouse. Okay, that's good for you. 380 FPS kayang patayin yung daga eh. No? Shot on the head, hilo na yung daga, 380 FPS. Actually, si Lucas nga, nakapatay ng Texas eh. Texas na manok, yung mga pansabong, 340 FPS lang eh. Yung Glock, binaril niya yung Texas nung kapitbahay, napuruan sa ulo siguro tumama, then nangisay, nagdire-diretso, namatay. Biruin mo yan ha. Yun. Basta shot on the head, okay lang, no? Will time, big man. Will time, big time, ata sinasabi niya, big man. Hindi maganda eh, kasi wag nyo, ganito, no? Halimbawa, ikaw, ang pangalan mo, Paul Pascual. Syempre, tinawag kitang nang hindi mo tamang pangalan. Di ba? Syempre, hindi maganda. No? Nakikita nyo naman lahat kung anong tawagan namin. Buti pa tinawag mo na lang ako sir ka-airsoft, no? Ka-airsoft, ganun. Wag yung mag-iimbento ka ng out of the topic kasi sinasalangan namin yung mga subscriber eh. Yung mga toxic inaalis namin eh. Baka ma-detect ng system kasi na toxic ka. Auto-block kasi. Kaya nga dito meron kaming ibang klaseng software no na ini-scan niya yung mga toxic na tao, yung mga nagmumura, yung mga nang babash, pag na-detect ng system yun, auto-block kasi yun, no? Kaya wina-warningan kita kasi ngayon lang kita nakita, ayaw ko naman na ma-block ka. Okay? Boss Big Man, tirador ng newbie po dapat. Tirador ng newbie. Sino? Ikaw? Sino tukoy mo? Will time, big time. Okay, saan na yun? Pang-kill ng Mickey Mouse. Yun, no? Okay, no? Ingat ka lang, no? Sa bagay, siguraduhin mo daga lang ang pinapatay mo, ha? Kasi, pag hindi daga ang pinatay mo, bumanat ka ng pusa, may mga nag-aalaga ng pusa, may mga nag-aalaga ng aso. Siguraduhin mo lang na disiplinado ka. Kasi pag na-videohan ka, naku po, ano yan? May mga kaso ngayon yan, no? Share ko lang sa inyo dito sa amin kasi meron sa barangay, nadali na ganyan na video ng kapitbahay. Hanggang ngayon yata, kung di ako nagkakamali, hinihiring. No? Tapos, ayun, yun ba no? Hinihiring tapos hanggang ngayon parang kung di ako nagkakamali nagmamakaawa no yung tao, so tinuluyan nung kaya ingat kayo mga ka-airsoft, no? Yan katulad yan, sabi mo pang siguraduhin mo lang na sa daga mo lang gagamitin, no? Pero sa mga pet, wag. Kasi, nako, ang hirap niyan, bossing, no? Baka madali ka, no? Tapos, Gecko, parang ihalin tulad si Big Man sa magazine na nasingaw. Pag pinihit mo agad ang valve at nasobrahan, nasisira. Haha. Sa susunod, alam mo na di basta pipihitin ang valve. Kundi alamin mo muna kung saan ang pinanggagalingan ng singaw. Di pipihit agad. Okay. Ang sinasabi niya is yung valve i-leak test muna. Ayan, no? Ayan.
yung valve, tama yun, tama yung sinabi niya, no? Yung valve, ay, ganito, halimbawa ganito, halimbawa ito yung magazine. May naririnig kayong, yung, sumisipol, hindi, anong tawag dito? Anong tawag? May naririnig kayong sumisit-sit, no? Yan, sumisipol. Sipol kasi ganito eh. Di ba? Sit-sit. May naririnig kayong ganon. Wag kagad kayong kukuha ng flat screw, ng alambre, ng kung ano-ano na iigpitan nyo. Actually, there is a special tool na panggamit, pangsikip, pangluwag dyan. Okay. May naririnig kayong sumisingaw. Tandaan nyo, pag may narinig kayong sumingaw, huwag kayong matataranta na kukuha para sikipan yung valve. Yung valve, hindi normal na lumuluwang yan. Okay? Ang gagawin ninyo, i-leak test nyo muna. Kung ito yung sumisingaw, ibabad nyo sa isang basong tubig na clear. Makikita nyo kung saan nanggagaling yung singaw. And that's the time na magdedesisyon kayo kung ano yung dapat gawin. Huwag yung may narinig kayo sumisingaw. Higpit dito. Pak, pak, higpit, 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 higpit. Bandang ulit, pak! Nasira yung ulo ng valve. Malaking problema. Imbis na nananahimik yung valve, hindi naman dun yung leak. Ang leak, possible, main o-ring. Ang leak, possible, di ba? Nananahimik yung valve, nasira. Problema. Nabasag nyo. Ang hirap alisin nun, di ba? Kaya, mag-leak test muna kayo, di ba? Narinig nyo, may sumisingaw, may pumipisit, pakinggan nyo muna, di ba? Pakinggan nyo muna. Ayun. Okay, no? Okay, good evening, Sir Bigman. Pa-shoutout po, sabi ni Virgilio Pajardo. Hello, shoutout and good evening. Pet lover ako, Boss Bigman. Okay, okay. Kung pet lover ka, good for you, sir, no? Pero sabi ko sa iyo, ito lang ang tatandaan mo. Mga Airsoft, no? Tandaan nyo to. Hindi basihan ang FPS para masabi mong maganda ang performance ng isang airsoft or maganda ang airsoft mo. Hindi basihan, ang Shadow 2. Bakit ang daming may gusto ng Shadow 2? Ha? Ang liit lang ng Shadow 2, 5.1 lang. Bakit ang daming may gusto? Kasi maganda ang performance. Maganda ang handling, di ba? Ngayon, karamihan lang naman namamanga sa mga FPS is yung mga newbie. Yung mga newbie, okay lang sa kanila bumabaril sa hangin. Di ba? Okay lang sa kanila na kung ang target nila 2, uubusin na lang bala, 3, 4, 5, 6, 7. Di ba? Pero yung mga pro, tandaan nyo, kung ang target mo 2, kailangan 2 bala lang ang mauubos mo. Diba? Sabi nga, 1:1. Kung 2 yung target mo, 2 bala lang rin dapat ang uubusin mo. Pag sumobra ka ron, failed ka. Failure ka. No? Ganon. Malapit na birthday ng unit ko. Sabi ni Alan Villaris, good for you, sir. Buti, okay pa yan, no? Maganda yan ganyan, no? Okay, sagutin muna natin to. Okay, ano marirecommend nyo pang newbie na M4? Go for something na decente, go for something na maayos, no? Go for kung hindi mo kaya mag high-end, so okay lang mag-ENC ka, basta yung mga high-end ENC, no? Huwag kang bibili ng mga sablay like China, no? Magtanong-tanong ka, manood ka ng mga vlog para matuto ka, no? Huwag ka mahihiya magtatanong. Merong isang ka-airsoft, sabi niya, nahihiya raw siya magtanong. Tandaan niyo, huwag kayo mahihiya magtanong. Newbie kayo eh. Di ba? Newbie kayo, kaya kailangan magtanong kayo. Hindi masama yun. Ang pinakamasama is hindi ka nagtanong. Bakit? Tandaan mo to ha. Pag ikaw yung tao na, tandaan mo ito. Ang batang matanong, matalino. Pero ang matandang matanong, tanga. Okay? Pag ikaw, newbie ka dun sa isang bagay na yun, consider bata ka. Diba? Inaalam mo nga eh. Okay lang na magtanong ka. Pero, kung nakailang beses na discuss na sa'yo, ibig sabihin ng matanda na is, maraming beses mo nang naitanong yun, hindi ka na matalino nun.
Ang hindi ka na batang matalino nun. Matandang tanga ka na nun. Di ba? Ang batang matalino, ang batang matanong, matalino. Ang matandang matanong, di ba? Ayun. Ibig lang sabihin, pag newbie ka doon sa isang bagay, tanong ka. Walang problema yun. Newbie ka eh. Pero syempre, yung tinatanong mo, tinatandaan mo, inaaral mo rin. Di ba? Para hindi ka laging magtatanong. Kasi, pag lagi kang magtatanong, makakasawaan ka naman. Di ba? Ayun. Kung every vlog ni Bigman, tatanong mo, ano magandang unit para sa newbie? Naka-6 na tanong ka na. Hindi na maganda yun. Di ba? Diretsa lang mga ka-airsoft. Pasensya na kayo. Diretsa lang yan. No? Diretsa lang yung sinagot ko. No? Okay, ano pa ba? Ayun ha. Shout out doon sa may-ari nito. Okay na po yung unit nyo. Ready for releasing na po. So, nagawa na natin. Yung mga bago sa page natin na hindi na abangan, no, yung explanation ko rito, rewind nyo lang yung vlog, no, para matutunan ninyo. Okay? Mga ka-airsoft, yun lang muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod. Bigman. Thank you po.